Narito na ang wakas ng mundo. Habang pumapasok sina Jung Minjun, Han Yena, at Kang Hakchol sa bahay kasama si Seo Jae-hoon, sumigaw ang Professor, "Honey! Anak! Nandito na si Daddy!" Tumigil si Kang Hakchol at lumingon kay Jung Minjun. "Jung Minjun, sandali lang." Napakunot noo si Jung Minjun. "Ha? Sige. Nagpatuloy si Kang Hakchol, "Ako muna ang papasok." Sa loob ng bahay, muling sumigaw si Seo Jae-hoon. "Honey!" Bumulong si Kang Hakchol, may pag-aalalang nararamdaman. Paano kung niloloko lang tayo ng lalaking to? Sa pinaka-worst na sitwasyon, kukunin natin ang bahay ng sapilitan. At muli, isang sigaw. "Honey!" Napahinto si Kang Hakchol, natigilan. Mula sa loob, may sumigaw na batang boses. "Daddy!" Tumakbo palabas ang asawa ni Seo Jae-hoon, bakas ang matinding emosyon sa kanyang mga mata. "Ang tagal mong nawala. Akala ko talaga patay ka na." Naiyak ang anak nilang lalaki. "Waa! Daddy!" Lumuhod si Seo Jae-hoon at niyakap silang dalawa. "Pasensya na kung natagalan ako. Pasensya na talaga." Mula sa pintuan, tahimik na pinanood ni Jung Minjun ang muling pagkikita ng pamilya at unti-unting ibinaba ang kanyang pag-ingat. Makaraan ng ilang sandali, humarap si Seo Jae-hoon sa kanyang mga bisita. Pasensya na't hindi ko agad kayo ipinakilala. Sila ang nagligtas ng buhay ko, sina Jung Minjun at ang kanyang mga kaibigan." Mabilis na yumuko ang kanyang asawa. Sa sobrang salamat po." Nilingon ni Jung Minjun ang paligid, naiilang. "Hay, hindi po hahahan." Si Moon Jun, 45 taong gulang, may bahay. Umiti siya ng magiliw. "Magluluto na ako, kaya magpahinga muna kayo. Magpakasaya kayo dito sa bahay. May tubig din, kaya kung gusto niyong maligo, pwede rin." Napangiti si Han Yena, balot ng pawis. "Talaga? Pwede kaming maligo?" Tumango si Moon Jun. "Siyempre naman." Hinawakan niya ang kamay ni Han Yena. "Grabe, ilang taon ka na ba, iha? Ang ganda mo. Bakit ka nasa panganib sa labas, ganito ka kaganda?" Namula si Han Yena. "Sorry po." Ngumiti si Moon Jun. "Pwede kang maging artista. Grabe. Ang ganda mo talaga." Tahimik na pinanood ni Jung Minjun ang kanilang usapan mula sa likuran. Lalong namula si Han Yena. Salamat po. Ang ganda niyo rin po, ma'am." Tumahimik sandali si Moon Jun. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, "Yung anak kong babae, halos kasing edad mo lang." Naubos ang ngiti sa mukha ni Han Yena. Nagpatuloy si Moon Jun, nanginginig ang boses. Kaka-enroll pa lang niya sa kolehiyo ngayong taon pero nawawala na siya ilang araw na. Maingat na tumugon si Han Yena. Narinig na rin po namin. Yung anak niyo sigurado po akong buhay pa siya." Bahagyang umiti si Moon Jun. "Salamat. Pasensya na at nabanggit ko pa. Magpahinga na kayo. Ako na sa pagkain." Tumayo si Han Yena. Kami na lang po ang tutulong." Umiling si Moon Jun. "Naku, huwag na. Iniligtas niyo ang asawa ko. At parang kasing sukat mo rin ang anak ko. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng malinis na damit." Samantala, tumingin si Jung Minjun sa hagdan. Napansin niyang may batang lalaki na nakatitig sa kanya. Agad itong tumakbo paakyat. Naisip ni Jung Minjun, anak nila siguro yon, mukhang nasa elementarya pa lang siya. Bumulusok si Kang Hakchol sa sofa. "Han?" Nagtanong si Jung Minjun, "Kumusta na ang paa mo?" Inalis ni Kang Hakchol ang kanyang medyas. Napasinghap si Jung Minjun. "Hala! Grabe! Ang laki ng pamamaga." Tumango si Kang Hakchol, seryoso. "Sa tingin ko, mas mabuting dito muna tayo magpahinga. Pero para sigurado, dapat i-check din natin ang bahay, baka may butas sa seguridad." Napatawa si Jung Minjun. "Grabe ka talaga, Hakchol. Hindi ka talaga nagpapakampante. Ibang klase ang survival mode mo." Makalipas ang ilang sandali, sa banyo, nakatayo si Han Yena sa ilalim ng mainit at mahamog na tubig, huminga ng malalim na may ginhawa. Hindi ako makapaniwalang makakaligo rin ako sa wakas. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa sobrang lagkit ko." Tumahimik siya.
Bumalik sa isip niya ang pangyayari kanina, si Jung Minjun na tumatakbo mula sa grupo ng mga infected. Ano ba yan, nagpapakakul na naman siya. Hindi bagay sa kanya ang kulit di. Umiling siya. Hi. Jung Minjun, seryoso ka ni? Akala ko wala kang tapang, pero matapang ka rin pala. Kapag inulit mo pa ang ginawa mong yon, pipigilan na talaga kita. Ilang oras ang lumipas, mag-aalas 7 na ng gabi. Handa na ang hapunan. Pumalakpak si Moonjun. Sige na, kain na tayo. Kain lang kayo, lahat. Napanganga si Jung Minjun. Wow, ang tagal na mula nang huli akong nakakain ng ganito. Nagsalita si Seo Jae-hoon. Ah, na pala. Narinig kong balak ninyong tumakas papuntang Gangnam. Alam niyo bang sarado na ang lahat ng tulay at kalsadang papunta roon? Paano niyo balak tumawid? Sumagot si Kang Hakcheol, iniisip naming dumaan sa underground tunnel ng Line 5 sa east side. Kung hindi pa yon na-seal off, baka kayanin namin. Napahinto sandali si Seo Jae-hoon. Line 5. Kung Line 5 ang tinutukoy niyo. Napakunot noo si Kang Hakcheol. Tahimik na nagsalita si Seo Jae-hoon, 50 taong gulang, propesor sa universidad. Ang huling lugar na pinagpadalhan ng mensahe ng anak ko ay Gwangnaru Station sa Line 5. Nanlaki ang mata ni Jung Minjun. Ah! Talaga po. Bumulong si Kang Hakcheol sa sarili, Gwangnaru Station. Isa yan sa mga huling hintuan ng Line 5 bago tumawid ng Han River. Mga 6 o 7 istasyon mula rito, simula sa Janghan Station. Janghan Station hanggang Gwangnaru iyon ang huling destinasyon natin, ang huling istasyon bago tumawid ng ilog. Sabi ni Kang Hakcheol, ang plano talaga namin ay tumawid ng ilog sa pamamagitan ng Janghan Station, tapos dumiretso papuntang Gwangnaru Station gamit ang underground tunnel. Kung buhay pa talaga ang anak nyo, baka nasa paligid lang siya roon. Tumango si Seo Jae-hoon, mabigat ang tingin na parang binabalikan ang mga alaala. Pareho tayo ng iniisip. Nagmaneho ako papuntang Gwangnaru Station para hanapin ang anak ko, pero na-stranded ako sa daan. Kailangan kong iwan ang kotse at naglakad ako hanggang Janghan Station. Pero noong nakarating ako roon, tuluyan na itong sinakop ng mga infected. At sobrang layo naman kung maglalakad pa ako hanggang Gwangnaru. Hindi ko rin kayang iwan ang pamilya ko para pumunta roon mag-isa. Kaya ayun, na stop na lang ako dito, walang magawa. Dahan-dahang tumango si Kang Hakcheol. Tama. Halos 10 kilometro rin ang layo ng Gwangnaru mula rito. Delikado rin ba ang mga kalsada dito para sa sasakyan? Sumagot si Seo Jae-hoon, hindi ko pa naman nasusuri lahat ng daan, pero karamihan ay barado ng mga abandonadong sasakyan o mga debris, kaya talagang mahirap makalusot. Pwede ka pang makapag-drive ng kaunti, pero kapag na-stuck ang sasakyan nyo sa gitna ng biyahe, pwedeng maging delikado ang sitwasyon. Napakunot noo si Kang Hakcheol. Yun ay ibig sabihin, halos imposibleng magmaneho, ha? Biglang nagsalita si Hanyena, bahagyang nagbago ang atmosfera. Pero parang hindi pa tayo maayos na nagpapakilala sa isa't isa, haha. Napangiti si Seo Jae-hoon, medyo nahiya. Ah, na pala. Pasensya na, dapat noon ko pa ginawa. Nagtuturo ako sa universidad. Nanlaki ang mata ni Hanyena. Ha? Professor kayo? Aba, dapat talaga magpakilala tayo lahat, hahaha. Ilang sandali ang lumipas, binuksan ni Moonjun ang pinto ng isang kwarto. Ito ang kwarto ng anak kong babae. Gusto niyo bang maghiwa-hiwalay kayo dito at sa kwarto ng anak kong lalaki? Doon na lang siya sa kwarto namin matutulog. Mabilis na tumanggi si Jung Minjun. Ah! Naku, okay lang. Doon na lang kami ni Hakcheol sa sala matutulog. Ngunit iginiit ni Moonjun, at least si Yena ay dapat dito magpahinga ng maayos. Sigurado akong ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Tiningnan ni Jung Minjun si Hanyena. Ay! Nagkatinginan sila, tapos lumingon si Hanyena kay Moonjun. Aayos lang po ako. Doon na lang po ako sa sala kasama ang mga kaibigan ko, haha. Napakunot ang noo ni Jung Minjun. Ha? Hoy, gamitin mo na tong kama. Magpahinga ka naman ng maayos. Matagal ka ng puyat. Bahagyang kumibit balikat si Hanyena. Aayos lang talaga, haha. Napailing si Jung Minjun. Bakit? Hindi ba mas okay kang matulog mag-isa? Kanina, ayaw mong tumabi sa akin, tapos ngayon ang lambing mo na. Bigla siyang sinuntok ni Hanyena.
Ay, natatakot kang matulog mag-isa, no? Pang-aasar niya. Patuloy siyang pinagsusuntok ni Hanyena. Aaray. Sabi ko, ayos lang ako, okay. Hahaha. Napangiwi si Jung Minjun sa sakit. Habang lumalabas ng kwarto, naiinis na bulong ni Hanyena, Jung Minjun, ang kulit mo talaga. Grabe ka, gusto na talaga kitang pukpukin ng unan, gago ka eh. Haini. Napabuntong hininga si Jung Minjun. Ano ba anong nagawa ko? Tahimik lang si Kang Hakcheol, pinapanood ang lahat. Kinagabihan, mahinang sabi ni Moonjon, magandang gabi sa inyo. Masiglang sagot ni Hanyena, opo, magandang gabi rin po. Tulog na po kayo ng mahimbing. Lumapit si Jung Minjun kay Kang Hakcheol. Na-check mo na ba ang bahay? Kumusta? Tumango si Kang Hakcheol. Wala namang kakaiba. Mukhang ligtas tayo ngayon. Tinapunan siya ng tingin ni Jung Minjun. Bakit parang hindi ka naman kampante? Nakatali pa rin sa'yo yung baril mo kahit matutulog ka na, ilang oras ang lumipas, 10:30 ng gabi. Tahimik ang paligid. Nakatulog na si Kang Hakcheol. Nagkunwaring tulog si Hanyena, saka dahan-dahang iminulat ang mata at bumulong, gising pa kayo. Sumagot si Jung Minjun, mukhang tulog na si Hakcheol, ako gising pa. Umupo si Hanyena. Nagkatinginan sila ni Jung Minjun. Pagod ka na rin siguro. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Hanyena. O siya, kwentuhan muna tayo, haha. Anong iniisip mo kanina? Tumingin si Jung Minjun sa kanya, wala na ang salamin sa mata. Iniisip ko lang si mama. Kung ayos lang ba siya? Kung hindi siya nadamay sa gulo eh. Siguro ngayon sobra na siyang nag-aalala sa akin. Ngayong nasa loob tayo ng bahay, kasama ang isang buong pamilya, mas lalo ko siyang naalala. Tumahimik si Hanyena saglit, tapos mahina niyang sinabi, ako tutulungan kitang hanapin ang mama mo. Kahit ano pa ang mangyari. Tumingin si Jung Minjun sa kanya. Tapos tumingin sa malayo. Salamat eh. Dahan-dahan siyang umupo, nag-aalangan. Pero baka pakialamero lang pakinggan, pero matagal ko nang iniisip eh. Yung mga magulang mo, hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung nasaan sila. Okay ka lang ba roon? Sila lang ang pamilya mo, di ba? Yumuko si Hanyena. Siguro panahon na rin para sabihin ko sa'yo, Jung Minjun. Napakutitap si Jung Minjun, tila nabigla. Hindi ko pa ito nasasabi kahit kanino tungkol sa mga magulang ko. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.